Hi everyone! Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa graph of polynomial function using table of signs. Quarter 2, Module 2. Objective: sketch the graph of the given polynomial function using table of signs. Gawin natin ang activity na ito. Sketch the graph of y equals x plus 4 times x plus 2 times x minus 1 times x minus 3. So, ngayon, mabilis lang yung given kasi nakasulat na into factored form. Kailangan kasi natin i-factored form para makuha ang x-intercept or kung saan ba magko-cross yung graph sa x. Okay, so kunin natin ang roots. Ang pagkuha ng roots, so kunin lang ang value na x. So, halimbawa, x plus 4, ano ba dito ang roots? Okay, ang roots niyan, of course, ay negative 4. Kunin lang natin yung kabaliktaran ng positive 4. We have negative 4 para mabilis lang. So, magkakaroon tayo ng negative 4. Yung negative 4 galing sa x plus 4. Yung negative 2 galing naman sa x plus 2. Yung 1 mula sa x minus 1. And yung 3 mula sa x minus 3. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung pagkuha ng intervals. Gagamit tayo ng line graph. Line graph na lang ang ginawa ko kasi nasa x-axis naman yung roots. Kasi, ano yan, x-intercept. Okay, ito yung graph. Nandito yung intervals. Gagamitin kasi natin ang intervals para ma-check ang signs. So, yung intervals, alin yan? Ito, yung bawat part. Yan, 1, 2, 3, 4, and 5. Ibig sabihin, meron tayong 5 intervals. So, i-describe natin yung value dapat ng x sa region na ito. Dito. So, dapat ang condition dyan ay x is less than negative 4. So, yung mga possible na numbers na nandyan ay mas maliit sa negative 4, kagaya ng negative 5, negative 6, and so on. So, yung pangalawa nating intervals or region, so between negative 4 and negative 2, ang condition natin ay negative 4 is less than x, and x is less than negative 2. So, next, ito yung third interval. So, dito naman, ang x dapat ay between negative 2 and 1. So, paano natin yan isusulat? Okay, dapat negative 2 is less than x and x is less than 1. For the next interval, between 1 and 3. So, ang condition naman natin, dapat ang value ng x ay less than, 1 is less than x, and x is less than 3. So, for the fifth, mas mataas dapat ang x sa 3, or x is greater than 3. Anong numbers ba yung x is greater than 3? We have 4, 5, and so on. Ngayon, ang susunod na gagawin ay kukuha tayo ng magre-represents ng bawat interval. Number na magre-represent ng bawat interval. Unahin natin yung dito sa
x is less than negative 4. Kunin natin yung mas maliit na, we have negative 5 na. So, ito yung gagamitin natin sa pagtitest mamaya ng signs. Between negative 4 and negative 2. So, ano yung pwedeng gamitin? Kunin natin ang negative 3. Dito naman, between negative 2 and 1. Ano yung pwedeng gamitin? Between negative 2 and 1. So, gamitin natin ang negative 1. Mga numbers naman na pwedeng gamitin between 1 and 3. So, kunin natin ang 2. Then, ito yung numbers na more than 3 or greater than 3. So, yung pinakamalapit na lang, gamitin natin ang 4. Yan ang mga test value na gagamitin natin. Susunod, ito, yung bawat factors, isulat natin sa next rows. Isa. We have x plus 4, x plus 2, x minus 1, x minus 3. Then, yung buong polynomial function, isulat natin sa last part. Sa table, makikita nyo yung position of the graph or position of the chord relative to the x-axis. So, since x-axis ang pinag-uusapan natin, kaya kinuha natin yung roots kanina. So, ngayon, ganito yung gagawin. Isa-substitute natin yung negative 5 dito sa x. And then, kukunin lang natin yung sign. Ano ba yung magiging sign or result ng pag-solve? Positive ba or negative? So, negative 5 plus 4, of course, ang sagot ay negative 1. So, ang sign ay negative. Ito naman, yung x palitan ng negative 5. Negative 5 plus 2, we have negative 3. So, ang sign ay negative. Susunod, negative 5. So, negative 5 minus 1. Ang sagot ay negative 6. So, negative 5 minus 3. Ang sagot dyan ay negative 8. So, ngayon, para makuha natin yung sign dito, ganito na ang gawin. I-multiply natin yung 4 na negative. Ang sagot ay positive. Next, punta tayo sa negative 3. Ngayon naman, papalitan yung x ng negative 3. Alamin natin ang sign. Negative 3 plus 4. Ang sagot ay 1. So, by the way, dito, kapag positive, dapat ang graph ay above or ang curve ay nasa taas. So, dito naman, kapag negative 3, we have, 1 ang sagot, di positive. Negative 3, pag dito naman, negative 3, papalitan natin ito, negative 3 plus 1, ang result ay, negative 3 plus 2, ang result ay negative 1. So, ang sign ay negative. Susunod, negative 3 minus 1, ang sagot ay negative 4. So, ang sign na gagamitin ay negative. Next, negative 3 minus 3, ang sagot ay negative 6. Okay, i-multiply natin ito. Positive times negative, negative. Negative times negative, positive. Positive times negative, ang sagot ay negative. Ngayon naman, ang curve, kapag negative, ang sagot ay below the x-axis. Next, punta tayo sa susunod na interval. Negative 1 ang gagamitin. So, negative 1, ipapalit natin sa bawat x. So, dito, negative 1 plus 4, ang sagot ay
3. So, positive. Susunod. Negative 1. Papalitan ito. So, negative 1 plus 2. Ang sagot ay 2. So, positive. Negative 1 times, dito naman natin ipapalit. Negative 1 minus negative 1. So, ang sagot ay negative 2. Negative 1 minus negative 1 minus 3, ang sagot ay negative. So, multiply natin ito. Positive yung dalawa. Ito naman positive. Positive times positive. It's positive. So, ang curve ng graph ay above the x-axis. So, susunod, ito, it's 2. Yung 2 naman ipapalit sa x. 2 plus 4, 6, positive. 2 plus 2, ito naman kasing pangalawa, 2 plus 2, we have 4, positive pa din. So, 2 minus 1, ang sagot ay positive 1. So, 2 minus 3, it's negative 1. So, negative ang sign. Multiply natin. Positive times positive, it's positive. Positive times negative, it's negative. Negative times positive, so ang sagot ay negative. Ibig sabihin, ang graph ay below. Susunod. Yung 4 naman ipapalit sa bawat x. So, 4 plus 4, ang sagot ay positive 8. So, positive. 4 plus 2, so positive ulit ang sagot. 4 minus 1, it's 3. Still positive. Then, we have 4 minus 3, ang sagot ay 1. Okay, positive yan lahat. Kapag minultiply yan, ang sagot ay positive. So, we have, ang graph ay above. I-sketch natin ngayon ang graph. Ganito ang mangyayari. So, makikita nyo. Ito. Kung ito-drawing natin yan, ganito ang mangyayari. So, sige. Yung dito, sa interval na to, kung makikita nyo, papunta saan ang graph? Okay, papunta sa taas. Dito naman sa interval na to, ang graph ay, anong na-observe nyo dito? So, nasa baba ng x-axis. Punta tayo dito sa third interval. Saan nyo makikita? Okay, above x-axis. Yung interval naman dito, makikita nyo below x-axis. And yung sa mga susunod, okay, nasa above x-axis. Ganun naman ang paggamit ng table of signs. Another example, sketch the graph of f of x equals negative x times x plus 2 times 3x minus 4. Kunin ulit natin ang roots ng given. Mabilis lang natin makuha kasi nga naka-factored form na ang given. So, ang roots natin ay negative 2, 0, and 4/3. Saan ba galing ang negative 2? Ang negative 2 ay mula sa factor na x plus 2. Yung 0, galing naman sa factor na negative x. Then, yung 4/3 galing sa factor na 3x minus 4. I-graph natin para mahanap ang intervals paggamit natin ng table of signs. So, ganito ang mangyayari. Makikita nyo, ito yung negative 2. So, 0 and the 4/3. So, meron tayong ilang regions or ilang intervals. Bilangin natin. 1, 2,
3, and 4. So, gawin natin yung table. Dito, isulat natin yung intervals. Kunin natin yung intervals dito. Ang interval dyan ay dinidescribe as x is less than negative 2. Dito naman, between negative 2 and 0, isulat natin negative 2 is less than x and x is less than 0. Susunod na interval, so 0 between 0 and 4/3. So, pwede natin isulat as 0 is less than x and x is less than 4/3. For the fifth interval, so, isulat natin. Mapapansin nyo dito malalaki na ang number. So, x is greater than 4/3. Isulat muna natin yung factors dito sa gilid. We have negative x plus 2, 3x minus 4. Nakasulat na yung tatlo, isulat na natin lahat. We have f of x equals negative x times x plus 2 times 3x minus 4. So, kuha tayo dito ng pwedeng gamitin na number para mag-represent ng region sa left side. So, pwede natin gamitin ang negative 3. Substitute lang natin. Negative 3 times negative. So, magiging positive. Ito naman, negative 3 plus 2, ang sagot ay negative. Negative 3 times 3, it's negative 9. Negative 9 minus 4, ang sagot ay negative 13. So, i-multiply natin itong tatlo. Since may ibang sign, na magiging sagot ay, hindi, ganito, positive. Itong negative and negative, negative times negative, positive. Positive times positive, ang sagot natin ay positive. Ibig sabihin, ang graph ay above the x-axis. Yung susunod na interval, ano pwedeng gamitin? So, dito, between negative 2 and 0, gamitin natin ang negative 1. So, negative times negative 1, it's positive. Susunod, negative 1 plus 2, it's positive. Negative 1 times 3, negative 3. Negative 3 minus 4, ang sagot ay negative. So, i-multiply natin. Positive times positive, it's positive. Positive times negative, ang sagot ay negative. So, since negative ang sagot, so, ang graph ay below the x-axis ng interval na yan. So, ito naman, interval na to, ano lang kunin natin? Pwede natin gamitin dito ay ang 1. So, 1 times, positive times negative, it's negative. 1 plus 2, it's positive. 3 times 1, positive 3. Minus 4, ang sagot ay negative. I-multiply natin, ito. Negative times positive, negative, ang sagot. Times negative, so magkakaroon tayo ng positive. Since positive yan, ang graph ay above. Next, dito naman sa last interval, ano ang gagamitin natin? Gamitin na lang natin yung 2. So, negative times 2, it's negative. So, 2, dito, 2 plus 2, it's positive 4. 2 times 3, dito naman, it's 6 minus 4, ang sagot ay positive. I-multiply natin, negative times positive, ang sagot ay negative, times positive, okay, negative pa din. So, ang graph ay below the x-axis. So, i-sketch natin yung graph. We have now, eto. So, tingnan natin, ano? Yung interval dito, kung makikita nyo, sabi kanina, above, kaya yung graph naman dito ay tataas. Mula dito hanggang
sa 0. So, kung makikita nyo, ang graph ay below the x-axis. Ito naman na susunod. So, positive, kaya above the x-axis. Then, yung last interval, kapag nandito yung mga values, ang graph naman ay nasa baba ng x-axis. Okay, so yan lamang ang tungkol sa video na ito ngayon. Thank you for watching and listening. Hope you learned something. So, have a great day. Bye everyone.